Nak, ibu belum English. Betul gak po? Oo. Ang limpyo. Hindi ka ito gak po. Ini alawan na naman kami nabot. Malik. Ayun kasi, lasan, meeting lagi. Yung ako, nakamoy daw ato, hindi nila sa iyo ha. Alas 11, alas 8 na naman. Pero pahiya pa ito. Basic naman, ito naman. Praise. Check. Praise. Sige na naman. Dapat ni Dodong. Praise. Ayong hapon sa tanan mga igsoon. Isa ulit payon. Ganyan ang pagkaroon mga igsoon sa pagdahig, pagsimba sa tumuhi nga Diyos. Hallelujah. Pangyang-yung tayo sa pagpanindog. And let us sing the song, This is Holy Ground. Let us declare that ang kanina lugar nga pagtindugan karon is holy ground and naa ang mga angels na palibot ka nato samtang magdahig kang pagsimba sa tubuhi nga Diyos. Hallelujah. Standing on holy ground, for the Lord is here, and when He is holy, this is holy ground. We're standing on holy ground, for the Lord is here, and when He is holy, yes, we are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. This is holy ground. We're standing on holy ground, for the Lord is here, and when He is holy, this is holy ground. We're standing
Yes, Lord, hallelujah. We declare that this place is holy ground. We declare to God, hallelujah. We worship you. 'Cause you are holy, holy. Lord, there is none like you. 'Cause you are holy, holy. Glory to you alone. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne. I found where I belong. You are holy, 'cause you are holy, holy. For there is none like you. You are holy, holy, holy. Glory to you alone. And I sing your praises forever. Deeper in love with you. And here in your courts where I'm close to your throne. And I found where I belong. And I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne. And I found where I belong. I found where I belong. I found where I belong. Hallelujah. Oh, the light is found yours. Oh, in your presence, oh God. Belong in you, Jesus. Lagang ka, Diyos. Ang yang iyo sa Bishop ay si Pastor sa pag-ampos ng Pilipinas. Father, thank you. God bless you. Lord, sa atin ng Lord, salamat kayo. Tama na ang Pilipinas na buwanan sa kalangitan. Pagkuhin kami sa panalangin spiritual and Yes. physical. Gusto mo rin takna sa kapunan. Father God, nananamo ang imong presensya, magandang kaliwala, ang sinunana nga mong palansimpa ka rin, o gini mo mong tawang, Yes. pilit Ginoo Diyos, magulupon Ginoo, may naakasang kaliwala. Yes, Lord. Lord, bless each one, ang really ang presentasi, magasalot sa mga panalangin dito. Yes, Lord. Kaya akong hindi pangayo sa kamhanan ng ngalan ng Jesus. Amen and amen. Maigsoon, lingias at imong tapat. Sila bago ba? No, muro di bago, no? Ato ang naman, so, atong awito ng kumustahin mong nasaganan mo.
Kumustahin ka sa kanan ko, pati na rin sa kaliwa. Magkawak-kawak tayo ng kamay, tayo ay magbibiyan. Ako wag mo siyang iiwanan, ito kita kapatiran. Sama-sama natin siyang purihin, umili sa atin. Kumustahin mong nasa kanan mo, pati na rin sa kaliwa. Tayo ng kamay, tayo ay magbibiyan. Huwag mo siyang iwanan, gusto kita kapatiran. Sama-sama natin siyang purihin, siya ang pumili sa atin, siya ang pumili sa atin. Kapag bakit ang buhay ng Panginoon, may lalo pag-ibig ka ba ng pasensya sa buhay niya Diyos? O karon, kinsay nagmadaugon. I know nga tanan nga mga anak sa Dios nagmadaugon gyud. Amen? Amen ba mga igsoon? Praise the Lord. So, now let us give our testimony diya sa itong buhi nga Dios. Kinsay una? Kinsay una nga pakta? Salamatan ako ang buhay nga Diyos kay siya maayo kay sa makaong kinabuhi o karon niya na ko. So, niya na ko kapilito. So, thank you kayo ana. Salamat niya po sa Ginoo kay nadayon ko ang wedding sa ay mga kalisod pero salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa mga nitabang. Kailan na mo pinsa mo, sa mong supportive na parents, supportive na family, especially kang Uncle Bishop. O salamatan ko na ako siya sa kinabuhi sa akong bana. Kay grabe din siya ka ng kabuutan. So, dako gagawang blessing siya sa amo ang kinabuhi, especially sa akong kinabuhi. So, ako lang, salamat na tayo Ginoo kanang doon may ang best kong buhay nga Diyos. Praise the Lord. Pinsa pa? And do you want to give your testimony? Pleasure and being in fellowship with my brothers from halfway across the world, and I just got to say that I've really been enjoying my stay here. Great experience, great trip. Being able to meet and marry my wife, Donna and being her wonderful family and her extended family and friends, and I just want to thank you for everything you've shown me that hospitality, that warmness that I've received. And I also want to thank the Most High God for all the blessings that He has put in my life, and despite challenges, that had to help make things work, and just to have a very nice day. Praise God. Amen. Salamat na siya sa Ginoo. Hindi lang ako to. Oh, para dito na. So, kinsa pa mga igsoon? Kinsa pa Salamat ako ang Ginoo. God will make a way in their sins. Ano ba sunod ko? Salamatan ako sa iyo siya. Paingon pa ang reading ni Duna. Pagkinig nila kong kasakot. Iya, kay kanayahan din. Ay, daghan kayong mga panginahanglan noon. Then, sa akong pangina, wala din ko. But then the Lord took away. Salamatan ako siya. He is an amazing God. Nag-provide sa among needs. Wala din ko nangita. Ang Ginoo nangita. Para na ako. Salamatan ko siya.
Kaya sa unang panahon ako din manita, then palisod-lisod yung ko pangita, di ako nagkita, nagsalig ko sa Ginoo, siya nangita para sa kuha, kaya wala di ko ng hangyo. Salamat kayo sa Ginoo sa pag-provide niya sa Panginoon noon. Basta amazing kayo ang Ginoo, He is the best God that I ever had, and whom I am served. Salamatan din ako ang Ginoo tungod kay sadyang natin Ginoo, di kita magmahay. Amen. Kay ito kita niya dalang sango, pero may ka ng lahit man atong dampan na tao, but in the Lord, kung ano siyang dampan, grabe, nilit sa balibaran. Nung labaw pa siya sa atong ginikanan, lingo-linguan pa daw sa but in the Lord, nilit yun. Sa dihang, focus lang ta. Salamat yung kayo sa Ginoo kay nalipay kayo ko itong panahon. Wala dito ka nang nagbilak pa ka nagpalipay ko kayo ko. Salamat sa Ginoo. And He is the provider. Pasalamatan ako sa pag-provide po sa among pagkaon kanunay. Basta ang tanan gayon, ang protection sa among biyahe. Kaya ingon sila dili maglaglaan mo sa may kasal ang lahat yung bigyapon. Salamatan ako Ginoo sa full protection, the wall of fire, His presence, His precious blood that always cover us. Salamat kay Ginoo. I give all the glory and honor to God. Amen. Praise the Lord. Sa kabayson. Ako kay magpasalamat ko, nagpasalamat ko din sa ulang ko kanto. Pasalamat kay akong ko karon kay kanang kanbag kanang i-plaster kanang sa Ginoo bitaw ang pinahanglan noon. Ang katong kabalakan na ako atong week. Yung haging week, nabalaka jud ko aside sa atong financial, nabalaka ko sa kagalingon ba kay may abot sa punto bitaw na kanang bitaw di ka mubat kanang balik ba kay ambot nga ano to. Pero ang gahapon nagubag jud ko sa Ginoo. Nahapon nga Lord mo din imong kuan mo din imong pasabot sa ako nga ayo sa balik dito wala pa kanuman din. Mo to nga nahuman gahapon na tingala ko pag ay ito isang adlaw din pag uli na ako. Araw ko sa balay paglaag ako na ng gabi katong isa na ko pa friend. Nga kuan ba na naliko bitaw siya sa dalan. Kristohanon na siya pero na kuan ba na naliko siya sa lain dalan ba. Oto mi gisuryahanay mi nga na siya sa ako nga. Dahil ayaw lang kasalanan kung bumalik ko lang ito. Bumalik na ito pagkuhan sa pagsimba diya sa itong way na Diyos. Kung basta mo simba ka, dili para sa amo, dili para sa simbahan, kundi sa Ginoo ka mo simba biyaha. Muna hinumdumi, kinisimba ta para sa Ginoo. Ito nga, ang akong kasing-kasing ba ako nalipay kay ko, kay murag nawala na po itong kabalaka ba, di mo ito nasabtan ako nga mo, din imong gusto Ginoo. Di pabati ko ni mong ayaw sa balik dito, kung dili ka, man din ni mo to nga na-bless ko kay although nga wala pa siya ning kwan din na ha pero wala istorya sa akuha nga mubalik ra gyud daw siya mubalik ra siya kagad istorya sa kutsarya sa Ginoo mo to ni salig ko sa Ginoo nga istoryahan gyud siya sa Ginoo bitaw sa inay mo na di pasalamatan gyud ako kay i-plaster niya ang tanan labi na nga mubalik pa to sa eskwelahan kabalo ko nga i-plaster po niya ang dito sa eskwelahan pagbalik na ko dito. Kung nagatuod yung kung nagasalig ko sa atong way na Diyos, so tanang dugo kimayang ibalik. Amen. Praise the Lord. Sa mga eksopon. Wala na. Kung wala na, ato na tas paghatag sa ato ang mga tay sa love of India sa atong buhay nga Diyos. O gato nga witon ako. Mahatag ko kumalpayon. Pag-gong amal payo, ikaw na at puwasaan, udol ko sa imong presensya, huwag mo hakat sa pag-alim. Ikaw na bawari na ba, hindi kalimutan, buhatan ko nga malipayo, tawag akong kaluwasan. Ikaw ang akong kaluwasan. Ako siya, si Pastor Angela Lindayo sa pagampo sa ato ang mga testimony and kahit sa labo faith. Heavenly Father, salamat po sa mga anak mo sa ating salamat Lord for blessing
Yes, Lord. Lord. Mag-surround ka nun ay kanila sa kanilang pamilya. Salamat po sa promotion, yung mga nalalaman nyo, sa mga trabaho, sa pagkain mo, at sa sources of income, bless mo, mga businesses, O God. Salamat po, panalangin sila, and make them also, Lord, a blessing sa ilang workplace, sa business nila, isan pa sa mga tao na sa pamilya, o Yes, Lord. and Lord, I remove all the devoured blessings that comes from you in Jesus' name. Na hindi kami mag-devoured na ako sa mga langit na gusto mo sa lahat. In Jesus' name. Yes, Lord. Lord, anak ko po ang mga victories, mga testimonies, pinag-agal sa inyo. Salamat po na matagaan sa Jesus. And Lord, ginawa niyo sila dito ko na inyo silang anak na glorify sa inyong pangalan sa mga salamat po God sa bagay sa salamat po sa inyong panalangin sa Lord in Jesus' name. Amen and amen. Nasayod ko mga igsoon nga ang tanan gusto pa magayag sa tumboy nga Dios. Wala karon akong ihatag ang tanang higayon to Brother Junril apali lang buhod. Praise the Lord! Hallelujah! Nalipay ba ang tanan nga nato rin karon? Amen. Dapat nalipay yun lang kay karon ang panahon to praise, to worship, for living God. Nagatuo ba ta ang itong friends sa itong mga Diyos? Nagatuo ta na. Nagatuo ba ta na we are free to run to Jesus. We are free to dance to Jesus. We are free to live to Jesus. Amen. So kung iaagyan na sa pagkindo, pag atong katawan ang ayaw free. The blind will see. You the mute will see. You the dead will rise. You our hearts will break. You the darkness see. To you my heart sweeps. I am free. I am free. I am free.
impossible with God. Hallelujah. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. No more for broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, thank you, Jesus. There is nothing is impossible with you. Not gonna leave out what I see. I'm not gonna leave out what I feel. Deep down I know that you'll be with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. No hope for broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna leave out what I see. I'm not gonna leave out what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. No more are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. We believe in you, Jesus. Hallelujah. Ooh, we believe in you, Jesus. Hallelujah. Ooh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, Jesus. Walang kang katulad, Diyos. Alitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang nilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Pag-ibig ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad.
maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Wala kang katulad mo. Lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan. Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng kulang. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pabantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Oh, hallelujah. It's worship you, hallelujah. We worship you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Wala kang katulad sa habang panahon. Wala kang katulad sa aming buhay, Jesus. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's give a big clap for Living God. Praise the Lord. Pagkalan ba nakabati isa sa tungkol Diyos? Praise God. Kinitak nas kahapon nun. Ito walangan. Damo na po ito mga kasikasi o gunahuna. Damo na ito itong kasikasi o gunahuna. Atong mga notebook, ballpen, kung wala, atong cellphone. Aron sa pagpaminaw o pag-take note sa pulong sa itong buhay ng Diyos. Kung ining tak nas kahapon nun, ginatawaglangan akong ihatag ang tanang higayon ng Pastora Sheila Lindayaw. Tupagpagan ang buhay ng Diyos. Kulang ang introduction kay walay middle name.
Praise the Lord! Hallelujah. So, ang uban sa inyo, first time na madungog kung magwali, ang uban po second time na. So, this is my second time to preach the Word of God to you here in Abit Maigo sa atong panimbahon. So, second time na nako ning mag-preach sa pulong sa Ginoo. So, before anything else, let's pray. Heavenly Father, we praise, we worship, we honor, we magnify your name on high, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, for being with us this afternoon. Thank you for your presence that's giving us joy, giving us satisfaction, giving us peace and strength, O Lord, and even healing. Salamat po, Ginoo, sa inyong tulong na imong i-share sa inyong mga anak karon through me, O God. Use me as preacher of your word, Ginoo. Thank you for the anointing. And also, Lord, thank you for anointing and blessing your word na kani Ginoo di mula ba tawang sa matag usa, but it will accomplish something in the lives of your people here in Abit Maigo. Thank you, Lord, that your word, O God, will become fruitful, Ginoo. Mahimog yung mabungahon sa matag usa. It will change us glory by glory each day. And according, Ginoo, sa imong will, according sa imong purpose, sa imong pulong, mahitabo kani sa matag usa. Salamat, O God, and continue to cover us from our heads and to the soles of our feet with your most precious and holy blood, Lord Jesus Christ. Holy Spirit, thank you for giving us understanding and even anointing us, our hearts and our minds, to really understand your word according to your will. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, kung doon na tayo mga Biblia, atong ablihan diya sa Matthew chapter 16, verse 24 to 25. Matthew chapter 16, verses 24 and 25. 16, 24, and 25 sa Matthew. In King James Version, it says, in verse 24, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Verse 25, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. I will bring you to the theme, How to Save Your Life. Unsaon man na maluwas nato ang atong kinabuhi. So kung ato ning basahon mga igsuon ang chapter 16 verse 20 to 23 ang katong mga verses na gauna sa verse 24. Naghisgot si Jesus ani about sa iyang kamatayon. Na iya ang gipredict na siya mamatay, siya magsuffer sa kamot sa tawo, i-betray siya sa kamot sa tawo, and then he will die. He will be crucified, he will die, and then on the third day, he will rise again. So iya ang gipredict na magsuffer siya o mamatay siya. Pero niingon si Peter sa verse 22, Then Peter took him and began to rebuke him. Girebuke ni Peter, one of the disciples of Jesus Christ, Jesus, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. So ningon si Peter, dili ni mahitabo ni mo, Lord. Buot pasabot, wala kasabot si Pedro sa purpose sa kinabuhi ni Jesus. Wala kasabot si Pedro na si Jesus, kinahanglan siya mamatay aron siya mabanhaw. Kay walay kapag kabanhaw kung walay kamatayon. Kita pod mga igsuon, kung dili ta mamatay sa atong flesh, dili pod ta mabanhaw. So kinahanglan mga igsuon na moagi gyud suffering. Even Jesus Christ, our Lord and Savior, namatay siya but on the third day he rose again. Pero wala ni nasabtan o wala ni gidawat ni Pedro. Kaya nga naman, na-influence siya, ning tuo siya sa lay ni Satan na dili ni mahitabo kay iyang panglantaw kay Jesus Christ is Lord na. Pero bitaw carnal ba na dili pwede mag-suffer ang iyang Ginoo. Dili pwede mamatay, dili pwede mag-undergo suffering ang iyang Ginoo na si Jesus. Pero girebuke po siya ni Jesus sa verse 23. Girebuke po si Pedro ni Jesus sa verse 23. Niingon si Jesus, but sa verse 23, But he turned and said unto Peter, so si Jesus niingon, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me.
For thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. So, girebuke ni Pedro, ay ni Jesus, si Peter. Kaya ang iyang panghuna-huna, carnal. So, kita mga igsuon, dili na to sundon si Pedro ng atong huna-huna, carnal. Kana bitang dili ta mo accept na naadyo'y pagsulay sa atong kinabuhi. Kana bitang mag-undergo gitag suffering. Mo-undergo gitag kalisdanan sa atong kinabuhi. Kaya nga naman kinahanglan kini to save our life. Kaya ngun diri sa verse 24, Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, unsa may buot pasabot ng if any man, kung kinsa mang tawo ang muduol kanako, unsa may buot pasabot aning will come after me, muduol nako, mingtuo kay Jesus, kinsa man tong mutuo kay Jesus, kinsa man tong mosalig kay Jesus, kinsa man tong gidawat si Jesus sa iyang kinabuhi, kinsa man tong gusto musunod kay Jesus, mao ni ng mga tawo. If any man will come after me, unsa man ang ilang buhaton? Una, let him deny himself, take up his cross, and follow Jesus. Kanang tulo mga igsoon, ato nang hisgutan unya. Kaya niingon sa verse 25, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Buot pasabot, katong gibuhat ning denying himself, taking up his cross, and following Jesus, mao kini ang tulo ka butang aron ang atong kinabuhi mawala man ani ng kalibutan didto sa langit, maluwas ta. Amen. Makabatuntag eternal life. Buot pasabot, we should lose our life here on earth so that we will save our life in heaven. We will be with God physically in heaven. Amen? Amen. So, kinahanglan gudi ay atong walaon atong kinabuhi. Dili ka ng pure atong kinabuhi. Pero, spiritual ang pagsabot ani mga igsuon. Maunang, ang tema kanato karon, ang pulong sa Ginoo, ang tema is how to save your life. Unsaon man na maluwas nimo imong kinabuhi. Kay the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, dili lang diha taman. Nagluwas na ka, dito sure na jud ka sa langit. Buot pasabot, kinahanglan i-work out nimo imong salvation day by day. Kinahanglan makita na naagid kay tinuod na kaluwasan. Kaya niingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew 7:21, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Amen? So, dili tanang nag-ingon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagbuhat sa kabubuton sa amahan na naa sa langit. Mauna, atong pagahisgutan karon how to save our life, how to have eternal life in heaven. Number 1, sa akong giingon kaganina is, ingon sa verse 24, 23, sa ato ang text, Matthew 16:24 pala, sorry. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself. Mauna ang number 1 na atong buhaton, so that we will save our life, so that we will have eternal life in heaven. Sure na gyud ta na makaagto ta sa langit. Kinsa gusto ani? Kita tanan. So ang una natong buhaton, denying ourselves. Pero remember na dili nato mabuhat ning denying ourselves kung dili ta mo come after Jesus. Mutungo sa ta, musalig sa ta. Amen? And then maoday niya itong buhaton. Taga-adlaw mga igsoon. Dili ni Sunday lang, dili ni ang paghayahay ang kinabuhi, walay pagsulay. Dili ni ka nang okay lang ang life, dili kung dili bisan sa kalisdanan. Buhaton nato ni. Number 1 is how to save our life by denying ourselves. Self-denial. Sa NLT version nagaingon nga, give up your own way. Give up your own way. Unsay bot pasabot ani? Kita mga igso, natay self-will. Amen? Natay ka ng mga kabubuton nato ba, mga gusto nato na buhaton, ugma, ingon na niya kung buhaton.
sa mga mag-college dire or sa mga nagtrabaho dire kani nagtrabaho akong gusto. Sa mag-college kani na kurso akong ganahan. Daghan kay tag mga gusto, mga will nato. Pero ingon diri deny yourself buot pasabot. Deny your will, deny your gusto kun dili na gusto sa Ginoo. Mauna ang self-denial. Forget what you want and then do what God wants. Mauna ang buot pasabot sa denying yourself. No, now, dili nimo ma-deny imong kaugalingon kung wala nimo gi-totally surrender ang imong kinabuhi kay Jesus. Kana bitang 50% lang din. 50% sa Ginoo, 50% sa imoa. Dili man ang mao ang tinuod na self-denial. Ingon sa Galatians 2:20, "For I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me." You are now crucified with Christ. That's why the life that you are living right now is kay Jesus na. Munang miingon ta na, I belong to Jesus. Kay nga naman, ang atong kinabuhi kay Jesus naman, dili naman kita ang tag-iyagod ani. Jesus naman. That's why, taga-adlaw, unsay kabubuton ni Jesus, sa Ginoo, itong kinabuhi, mo ginatong sundon. Kaya kung dili ni mo sundon, makasala ka sa Ginoo, then, na consequence. Diha ma-prove kung tinuod ba imong pagtuo. Genuine ba ang imong pagtuo. Now, kung masayot man ta, mabangkit na makasala ka, wala, dili man ta i-condemn ni Jesus. Naagi hapoy ka pa sa iluan, kaya dili pa man ta perfect. Pero, dili po, kaya bitang tinuyuan na lang na pagpakasala. Bisan kabalutan ng sala ato gyapong ginabuhat. No, that is not the will of God. Muunang kinahanglan, i-deny na to atong gusto. I-deny na to ang flesh na against sa will sa Ginoo. Our flesh, atong unod, maugid ni ang gusto magpakasala. Muunang, ang atong i-obey, atong spirit na gusto mo obey sa Holy Spirit. Amen? Amen. Deny yourself. Deny what you want kung dili ni gusto sa Ginoo. Every day, naakay mga atubangon nga desisyon. Pag mata pa lang sa buntag, decision 1, mag-cellphone ba ko? Or decision 2, mag-ampo ko o basa sa pulong sa Ginoo. Or decision 3, ay maglungag na ko. Dali-dali na ka, kay dugay day kaming mata. Aha man ana nga decision. Decision 1, 2, 3. Asa ba nakabubuton sa Ginoo na? Katong decision 2, ang mag-ampo, magbasa sa pulong sa Ginoo. Kana pa lang simple ra kay na, pero dako kay nag-impact kay mauna ang kabubuton sa Ginoo. Unahon siya sa matag adlaw. Ampo gyud kay mauna atong giya, mauna atong power, mauna atong protection against the walls of the enemy. Mo nang mag-struggle ta bitaw nang maglayo naman ko sa Ginoo, uga naman kayo ko. Kay nga naman wala man kaning duol first thing in the morning kay Jesus. Imo mang giuna ang worldliness, cellphone ba? O imong giuna ang trabahoon. So, deny your flesh, deny what you want kung dili na will sa Ginoo. Matag adlaw gyud, and I am encouraging you. Every day, bahala pag busy pa ta. First thing in the morning, ampo kita o basa sa pulong sa Ginoo. Kaya maugid na atong power, mao na atong vital breath. Mauna ang ato ang strength. Mauna ang pamaagi na close ta o puno ta sa presensya sa Ginoo. O magiyahan ta sa Ginoo. So surrender your life to God. By denying yourself means surrender your life to God. O ang nagpanag-iya na, ang nagbuot na sa imong kinabuhi si Jesus. Jesus Christ is not just our Savior. He is also our Lord. Magaling, Lord Jesus, I confess that I believe that you are my Lord and my Savior. Na ay Lord, meaning sa Lord, tag-iyas itong kinabuhi. Master ba? Itong kinabuhi. Dili na kita ang magbuot, di ba? Pag na example, na slave, na siya master. Ang slave, kanunay yun, musunod sa iya ang master. Kita, slave na ta ni Jesus. Pero dili ta para sa kalibutan ng slave na latiguhon, unsa pa diha. Free ta na slave. Kuya kayo no slave, pero free.
Uyaw kayo. Kay Frita, na slave ni Jesus, meaning, ulipot na ni Jesus, buhaton na to iyang kabubuton, pero ang atong kinabuhi na ay kalipay, kalinaw, na ay panalangin. Amen? So, mauna ang atong kinabuhi, Jude. Kinahanglan itinay na atong kaugalingon by surrendering our life to Jesus. Always remember that Jesus is not just our Savior, but our Lord. And then, focus on Jesus. Ayaw i-focus ang imo ang una-una kasing-kasing sa imong gusto. Imong kaugalingon na, ay, unfair di kayo, hanglagi kani, kani kay, right, yun ako. O, yun yung mahitabo sa kuan, nagbinutan yun ko, dili ko dapat nila, sabiyahan, i-issue, o di ko nila dapat libakon. Nga, kung kana ang kabubuton sa Ginoo, sa man imong buhaton. So, kinahanglan, i-deny nimo imong kaugalingon, i-focus nimo imong unahunag kasing-kasing sa unsay kabubuton sa Ginoo. Focus on Jesus. Kung naay pagsulay, unsa may buhaton nato kung naata sa pagsulay. Focus on Jesus. Rejoice, bisan na ay pagsulay. Kalipay, kay kani ang kabubuton sa atong Dios Amahan. Lisod kaayo magkalipay pag naata sa pagsulay. Pero ingon gihapon ang pulong sa Ginoo, rejoice. Rejoice in the midst of suffering. Rejoice in your trials. Kay kabubuton ni sa Ginoo ug naa siya'y purpose. Amen? So kalipay, bahalag na pagsulay ug ayaw og retaliate, ayaw og kasuko. Ikatulo, how to deny ourselves by obeying God. Obeying His will. Gana lagi, dili na to i-obey atong kaugalingon, atong gusto, o nya, against na di ay sa kabubuton sa Ginoo. Kundi atong kanunay always, every day, i-obey na to ang unsay will sa Ginoo. Ikaduha, how to lose our life by taking up your cross daily. Matag adlaw. Take up the cross. Unsa maning cross? Di ba pag magpasaan kag cross, like si Jesus nagpasaan sa cross, wala siya kapasaan. Wala lang. Bugat ang cross. Murag kaog, mag-anak pa ka, magbako pa ka tungod sa kabugat. Mga kabugaton na sa kinabuhi ang cross. Take up mga kabugaton sa kinabuhi. Unsa man ang mga kabugaton na gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, your family, na maluwas sila, iampo nimo sila, mana, mga kabugaton mana. Amen? Kanang mahimo kang good example sa imong family na mga unbelievers pa. Kana, kabugaton mana, imong family, imong classmates, imong friends, relatives nimo, mga pagsulay sa kinabuhi. Endure, take up, mga pagsulay sa kinabuhi, take up the cross daily. And then, ingon ang Ginoo, come unto me those who are heavily laden, and I will give you rest. Buot pa sa butong nabugatan na kay Lord, dili na nako di kaya. Ihatag sa Ginoo. Amen? Kay iyaaman kang tabangan. Amen. Pero naagyoy mga kabugaton na gihatag sa Ginoo kanimo, iyan ang kabubuton. Na ay mga sakripisyo na buhaton. Na ay mga pagsulay na mga kabugat kanato. But take up those things daily. Kay mauni ang sugo sa Ginoo kanato. Take up the cross daily. Kanang magkinabuhi kang balaan og mataro. Diba sayon or lisod? Lisod. Samot na pag bisan nagtinarong na ka, biay-biayon ka, buhatan kag storya or unsa man, i-persecute ka. Kana mga igsuon, cross na nato. So kinahanglan ato nang i-take up. Daily living, we should live a holy and righteous life. Na bisan og naa ka sa sakto, dili ka mubalos. Amen? That is a holy living kay ang Ginoo ang mubalos. That is a righteous living kay ang Ginoo man ang mubalos. Taking up our cross daily, meaning our commitment to God daily. Kana bitaw, bisan na ay mga pagsulay, ato gihapong antuson. Mouna ang taking up the cross daily. Iampo nato atong pamilya, i-commit nato atong kinabuhi kanunay sa Ginoo, bahala paglisod. Bahalag na ay mga kalisdanan, mga pagsulay, take up that cross. Amen? Mga sakripisyo, endure lang yun.
antus lang yun. And then live a holy and righteous life. Ikatulo, natong buhaton, how to save our life is by following Jesus Christ. Ingon diri sa verse 24, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sundo nato kinsa si Jesus Christ. So unsa man ang atong sundon sa iya, iyang tibuok kinabuhi. Dili ka nang magpa-crucify punta sa cross, dili. Kung dili unsa, giunsa niya iyang kinabuhi diri sa kalibutan ba? Kinsa siya ug unsa siya? Una, ang iya ang character. Unsa ang character ni Jesus atong awaton mga igsuon. Ang iya ang batasan. Humble si Jesus. Amen? So, buot pasabot, maningkamot na paubos. Amen? Lisod kayo ni buhaton ang humility. Pero by the grace of the Father, of the Holy Spirit, we will have, or we can do humility. Humility. Si Jesus, gikan siya sa langit. He is God. He is the Son of God. Pero iyang gihubo ang iyang pagkaginoo. Mga rights niya. Aron, kana bitang iya ang gialaw iyang kagalingon na mag-crucify sa cross. Iya man tong gihubo iyang pagkaginoo. Then, iaalam pagkatao ang the 100% God ang Ginoo, Jesus Christ 100% man. Ang iya lang pagkaman. Allow niya yung kagalingon to be crucified on the cross. Iyang gikuan baghubo iyang right as a God. Amen? Mao na humility so that He can do the will of God the Father in heaven. Lisod kayo na pero iyang gibuhat. Why? Because He loved us. Amen. He wants us to be saved. That's why we should follow what He did. Kung naamay mga mag-BI nato, let's be humble, dili sayon, pero ampo, Lord, tabaki ko. Mao na iya ang batasan na kinahanglan nato buhaton or sundon mga igsoon iyang pagka-humble. And then ang iyang mindset kanunay is to do the will of God, dili to do His will. So kita, adlaw-adlaw, dapat atong mindset to do the will of God every day. Amen? Amen. Amen. Ang pagmata nato, to do the will of God every day. Na ba? To glorify God because that is our purpose. To glorify God in heaven. Mao na ang iyang mindset. Ang heart ni Jesus, ato pong awaton. Unsa yung heartbeat? Unsa ang heartbeat ni Jesus? The lost souls na maluwas. So, kinahanglan po, mahigugma ta sa mga unbeliever, sa mga wala pa naluwas. Love them by sharing the gospel to them. Dili lang kita lang ang maluwas, kundi po sila. Noon na, kung naakay mga family na wala pa naluwas, naakay mga friends, relatives, classmates, mga relatives lagi, ampo sila na maluwas sila mga igsuon. Kaya nahigugma man nila, nahigugma si Jesus nila, mahigugma po ta nila. That must be our heartbeat also. And then the fruit of the Holy Spirit, dapat na nato. Love, peace, joy, long-suffering, gentleness, meekness, kindness, faithfulness, kana, dapat na nato mga igsuon. And then, ang pa ang awaton kay Jesus, ang iya ang ministry. Unsa man iyang ministry? Ako, nasabtan ako ang ministry ni Jesus. Ako ara po yung meditation, which is, ang main point sa iyang ministry is loving God and loving people. When you love God, you love people. When you love God, you will serve God. When you love people, you will serve people. Bahala pa inside the church or outside the church, minister unto them, serve them. Ministry means service, servanthood. Maghugas pa kag plato, maglimpyo man ka sa simbahan, magluto man ka, mo-appeal man ka nila pastor, mag-share sa gospel, mag-Bible study, mag-ampo. That is, ang pag-ampo bitaw is para sa kuha, importante kayo na ministry. Ano dito ang i-ampo nato ang mga kauban nato sa ato ang iglesia. Isa pa, kung generous ka, daghan ka o resources, money, baka whatever resources you have, mga panalangin, goods, share to your brothers and sisters in the church na walang-wala, baka nang needy, good.
Oh. Katong mga widows, katong mga wala na yung mga asawa o bana, comfort them. That is a ministry. Help them. That is a ministry. So, daghan kayong klaseng ministry mga igsuon. Unta, kay one body of Christ man ta, na ay ilong, may bakba, na ay kamot, na ay tiil, unsa man mo. Asa man mo dapat ibutang na ministry sa Ginoo, tiil ba mo? Mata ba mo? Kamot ba mo? Tiyan ba mo? Asa man mo? Legs ba mo? Mga fingers ba mo? Then, do it. Kay mauna ang ministry, mauna ang purpose, usa sa purpose sa Ginoo sa inyong kinabuhi. To do His ministry. To follow or continue His ministry. Amen? Kay ko ang isa ka body, walay punggol, dili nag-functioning ilang arm. Unsa man? One body pa ba na? Disabled na. So, magtog na ay church na, mura disabled. Amen? Yung wala nag-function ang usa ka body, ang usa ka part sa body. So, kinahanglan kita, diri abik maigo, we are one body in Christ. Amen. Mag-function kita. Sa unsa may function na gusto sa Ginoo nato. Mag-ampo, tabang, milhig, mag-operate, play of instrument. Ayaw kaulaw, kamo man na ang gasa sa Ginoo nimo. Para ang atong church dili disabled, so dili able. Amen? So, mauna, follow the ministry of the Lord Jesus Christ. So, that is what we mean by follow Jesus Christ. His ministry, His character, His mindset, His heart, and even lastly, His relationship to God the Father. Naaba tayo relasyon sa atong amahan na nasa langit? Kana igsoon, that is one way that we are following Jesus Christ. Kasi Jesus Christ, grabe iyang relasyon sa iyang amahan na sa langit. To the point of death. And even, sa hapit na siya mamaasa, wala, itong i-crucify siya sa cross, dingon siya, Father, into thy hands, I commend my spirit. Meaning, I commit to you my life. Ang iyang kinabuhi ba, dili man na makuha mo sa, dili man, wala may tao na makakuha sa kinabuhi ni Jesus, kaya ginoong siya. Pero iyang giwillingly gihatag sa iyang amahan na sa langit. Because He has this close, very close, intimate relationship to God the Father. At even to the point of death, even giving up His life to God the Father, iyang gibuhat. Amen? So mauna ang bunto sa by following Jesus Christ. Following Jesus Christ, meaning daily service to God. Naigsuon, kung natay gasa sa paghugas o plato, manghugas ta. Kung natay gasa na mga limpyo sa simbahan, manglimpyo ta. Kung natay gasa mo play sa instrument, mo play ta. Kung natay gasa mo ampo, mag-ampo ta. Kung unsa man ang gasa na gihatag sa Ginoo nato, ayaw na i-waste. Amen? Amen? Amen. And then one of the things that I also learned to church, a humble church is a powerful and living church. Amen. A proud church, no. That is kanang kuan, weak church. Pero ang humble church, naa kanunay revival. Ang humble church, naa kanunay mag-ministry, jud ang Ginoo ka nang mobisita, jud ang Ginoo ba. Na dito ang makita jud mo na living cell, nag-multiply. Nang bunga o bala, bunga sa bala ang spirito. Na ay mga kabaguhan sa kinabuhi. Na ay revival, na ay restoration. Because that church is a humble church. So, ako lang, ako pag-encourage, kanato, that we should be humble like Jesus. By the grace of the Holy Spirit. So, mauna, how to save our life, how to have eternal life in heaven, is by denying ourselves, taking up the cross daily, and following Jesus. So that sa pagbalik ni Jesus, maingon siya, kaila si Jesus nimo. Maingon dayon siya nga, well done, good and faithful servant. Dili siya maingon na, wala ko kaila nimo. I do not know you. Depart from me, you evildoer. Dili siya maingon ana. Kundi maingon siya nimo, well done, good and faithful servant. Jubilee maata. Diba? Amen. Well done, good and faithful servant, Sir Lito Yang. Amen. Well done, good and faithful servant, Ma'am Marian Yang. Amen? O kita, we are a good and faithful servant kung atong buhaton ang
Ginoo. Amen. So, sa iyang pagbalik, sure na gid ta. Wala na kahadlok kabalaka na ma-rapture ta or ma-banhaw ta. Amen? Praise the Lord. So, malampo ta sa pulong sa Ginoo. Heavenly Father, salamat sa inyong pulong na nag-encourage, nag-remind ka namo, bisan pa nag-instruct ka namo, Lord, how to save our life. Kay Lord, sa among pagdawat kanimo, wala pa man minimo kwa, Lord, kundi na kay purpose sa mong kinabuhi. Sa imong pag-save ka namo, Lord, buhaton pa namo ning tulo ka butang, Ginoo, so that, Lord, sure kami that we will have or inherit eternal life in heaven. To deny ourselves, to take up the cross daily, and even, Lord, to take up the cross daily, deny ourselves, and to follow Jesus Christ. So, salamat, Ginoo, na tabangan mo, Holy Spirit, na buhaton kining tulo ka butang daily. So that, Lord, sa imong pagbalik, Lord Jesus Christ, makaplagan mo matinod-anon, and you will say unto us, well done, good and faithful servant. Tabangi, Lord, ang imong mga anak, Ginoo, diri sa abik maigo na mabuhat ang imong mga pulong. Dili lang karon nga pulong, Ginoo, kundi sa sugod sa first Sunday sa mong panimbahon karon, hangtod, Ginoo, sa tanang mga Sunday, mga word of God nimo, Lord, every Sunday, mabuhat ka namo, pinaagi, Lord, mabuhat namo, Lord, pinaagi sa imong grasya, Holy Spirit, na imo kaming tabangan. Kay Lord, apart from you, we are really nothing. Help us, O God, to obey what you say. Help us to obey your word every Sunday, Lord, na among mapaminawan. Salamat, Ginoo. Panalangin niyang matag-usa in Jesus' name. Amen. Amen. Akong ihatag kay Bishop. Bishop. Mag-closing prayer na? Sige, nahindog ta. Closing prayer ta. Hallelujah. Heavenly Father, salamat na nahimong successful o victorious ang among panimbahon karon. Salamat, Lord, na napanalanginan mi. Salamat, Ginoo, sa imong presensya. Salamat, Lord, sa imong kalipay. Salamat, Lord, sa encouragement. Salamat, Lord, sa tanan namong nadawat karon sa among panimbahon, because you are our God, you are our Lord, our Savior. Thank you, Father God, for the salvation in Jesus' name. Na, Lord, kami luwas kami, Ginoo, pinaagi sa imong pangalan, Lord Jesus Christ, na kami nituo, midawat kanimo, og amo tong buhaton ang tulo ka butang, Ginoo. Lord, ako pong mga pag-ampo na imong mga anak diri sa abit maigo, imong panalanginan, kay Sir Lito Yang, kay Nanay Lingling, kauban niyang pamilya, kay Sir Lito Yang, kauban niyang pamilya, kay Ma'am Marian Yang, kauban niyang pamilya, si Auntie Cornicio, Ginoo, kauban niyang mga anak, yung Bana, Ginoo, si Donna, O God, kauban ni Frank, Ginoo. Salamat, O God, bisan pa, Ginoo, sa kay Maricel, Lord, kauban niyang pamilya, kay Pastor Jubilin, Pastor Jeffrey Maata, kauban ng ilang mga anak. Tanan nimong mga anak diri, Lord, sa abik maigo, panalangin, Lord, sila matag-adlaw, O God, in all aspects sila kinabuhi, spiritual, emotional, mental, physical, financial, and material. And Lord, thank you for surrounding them with your heavenly power, divine protection, loving presence, and your glory, O God, and grounding them about with the wall of fire. Nawalay mga sicknesses, diseases, viruses, na makadool kanila in Jesus' name. Kay Lord, i-destroy kini, Ginoo, sa imo ang wall of fire, O God. Salamat, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Lord, imong hamili na dugo, Lord Jesus Christ, the life, the power, the covering, and the protection of your most precious and holy blood, Lord Jesus Christ, be upon them from their heads to the soles of their feet and all areas of their lives in Jesus' name. Salamat, Ginoo, for prospering them always. Salamat, Ginoo, sa paggiya kanila sa matag adlaw. O salamat, Lord, na imong presensya magauban yun kanunay kanila. Salamat, Lord, sa pagtagbo sa kanilang mga panginahanglanon. O tagay kanunay sila kadasig, Lord, kalipay silang kaluwasan, kadasig, Lord, sa pagsimba kanimo. Bisan pa kadasig, Lord, to serve you and to serve the people around them. Salamat, Lord, na mahimo silang salt and light o panalangin sa lugar kung ahaman sila gapuyo, bisan pa sa ilang pamilya o sa ilang workplace. Panalanginin kami, Lord, matag-usa ka namo. O salamat, Lord, sa sunod Domingo, makaabot na po kami diri na safe and sound o maayo ang panglawas. Salamat, Ginoo, sa maayong panglawas na nangihatag sa matag-usa. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless and happy Sunday. Amen. Happy birthday to Happy birthday, man.
Inog.